Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? At muli, eto na naman po tayo magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Nandito ulit po tayo sa park kasi everyday po, hanggat may water balloon si Adam James, nandito kami sa park every morning after ng live stream natin kay Simply Tokis Vlog. Yan po yung sasakyan namin, no? Nasa likod lang, oh. May daraan ulit sasakyan, no? Yan po yung mga maingay, papasok po sila sa trabaho. So ano po ang pag-uusapan natin, mga kababayan? Maiksi lang ito, no? Si Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng House of Representatives, ay talaga pong pinapalagan, no? Talagang dinidebunk niya itong mga naratiba ng mga fake news maker, no? Yung only source of fake news na si Sara Duterte at ang BFF nitong si Imee Marcos Duterte, no? Kasi itong magkaibigan na ito po yung mga propagator ng mga paninira sa gobyernong Marcos. Itong dalawang ito ang promotor ng mga fake news, mga naratiba na wala naman silang mapakitang mga ebidensya, kundi puro daldal lang ng daldal, no? Hindi sila makapagbigay ng solid evidences sa mga sinasabi nilang mga akusasyon, mga kwento nila na ikinikwento lang nila sa mga nuno sa punso. Di ba? O sabi nga ni Panelo kay Imee Marcos dati, kwento mo sa lelang mo, o di ba? Masakit yun, no? Ibig sabihin, wala nga kang kwenta, no? Hindi ka dapat pinakikinggan, no? Yung mga ganong mga idiom, hindi ka nagmamatter, nagpapapansin ka lang. You are trying to be yung mapabilong ka lang, parang ganon, o may masabi ka lang para maging magmatter ka, maging kaakit, kaaya-aya ka na sa kabilang kampo sa mga Duterte. Ganun po no, yung kwento mo sa lelang mo. Ako naman, kwento mo sa nuno sa punso. Di ba? O ngayon, ganun din po itong si sino ba? Si Paulo Duterte o si ano na lang, si Yusek Castro. Ha? Biruin nyo, no? Attorney Abante, palaban. Yusek Castro, palaban. Kasi si Yusek Castro may sinabi na naman diyan po sa kampo ni Digong na nakakulong sa dahig. Ha? Meron po siyang sinabi dito sa mga abogado ni Digong na nagpupumilit po, gumagawa po ng paraan para po makalaya si Digong at makayot-yot at muli magbanta sa mga biktima o pamilya ng kanyang peking war on drugs na EJK. Okay, so unahin natin itong very palaban na spokesperson ng HOR na si Attorney Princess Abante. Siya po yung anak ni Congressman Abante, ha? Okay, kasi po kanya pong binakbakan si Imee Marcos. Kasi itong si Imee Marcos Duterte, o lagyan na natin ng Duterte itong walang iyang babae na ito, no? Nagsasalita na naman siya diyan tungkol po sa San Juanico Bridge. Sa mga hindi po nakakaalam, ang San Juanico Bridge po ay under construction, no? Nire-reroute po yung mga dumadaan dyan. Connecting po yan, no? Yung bridge na yan from Leyte to another province, no? Napakalaking tulong ng tulay na yan sa magkabilang bayan. At yan po ay nagawa pa nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ang tagal na po niyan. Ngayon po, nire-retrofit, inaayos yung kakulangan, dinadagdagan yung load system ng tulay, no? Nagrereklamo na nga diyan si Richard Gomez, no? Dahil sa pondo, lagi na lang ang usapin sa pondo, laging usapin pera, laging ini-insinuate nitong mga kampo ng mga Duterte na nanakawin ng speaker ang pera, nanakawin ng mga kaalyado ni speaker ang pera, no? Ngayon, talking about Richard Gomez, sinoplak na po siya diyan ni Tingog Party List Representative si Jude Asidre, no? Ngayon naman itong si Imee Marcos, sinabi niya lang na awang-awa daw siya, lungkot na lungkot siya sa kinasipitan ng ng tulay na yan, ng San Juanico Bridge. Ang tagal mo ng senador,
Naging senador ka nung 2016, panahon ni Tatay Digong mo. Bakit hindi yan ang inasikaso mo? Kaalyado mo pa ang dating Pangulong Digong mo na nakahiga doon sa dahig. Sinoplak po siya dyan. Ang sabi ni Attorney Abante, senador naman po kayo. Ano po naman ang nagawa ninyo para dyan sa tulay na yan? Ayun po yung pagkakaintindi ko ayon sa balita. Imbis na nagdadakdak ka dyan, dapat gumawa ka ng paraan para matulungan mo yung mga kababayan mong taga-Waray at yung connecting province. Hindi yung nagdadaldal ka na awang-awa ka. Awang-awa ka o anong ginawa mo? What action did you take para po nung panahon nung Tatay Digong mo, humingi ka ng pondo, pinondohan mo, wala naman, 'di ba? Sana nag-suggest ka kay Mark Villar during that time na Mark Villar? DPWH Secretary na ininspect yan at ginawa ng paraan. Hindi itong panahon pa ng kapatid mo at ni Speaker. Isa ka rin sa nag-condemn na kay Digong eh. Diba kung talagang para ka sa mga kababayan mong taga-Waray dyan sa Leyte, yung connecting na yan na bridge, ginawan mo na ng paraan una pa. Hindi yung nagdadakdak ka lang ngayon. Kaya tama po si Attorney Abante. Anong nagawa ng butihing senadora? Anong action ang ginawa mo? Ngayon puro ka dakdak, puro ang punto ng sinasabi mo, Amy Marcos Duterte, ay sa iyong kapatid. Pilit mo pa rin sinisiraan ng kapatid mo. O bakit? Kasi ikaw ang may ambisyon. Baka gusto maging vice presidente ni Sara Duterte. Ganun po yun eh. Lumalabas sa bibig yung talagang takbo ng puso, no? Kabig ng bibig, tulak ng dibdib. O di ba? Ganun po yun eh. Kaso tinulak pareho siya ng bibig niya sa kanang puso niya. O yun ang gusto niya, BP siya. O ano pa ang sabi ni Princess Abante? Nung 2013 may pondo yan na 20 million. 2018 may pondo ng 20 million yan. Yun lang ang binigay ni Digong. Kulang yan. Ngayon 2021, 2023 umabot na po ng 100 million ang pondo niyan. Lumang-luma naman na yung tulay na yan. It deserves really a big fund para po matugunan yung modern technology para po ma-retrofit. Hindi naman kailangang basagin mo na lang yan, bigyan mo ng bago. Mas lalong tatagal yun, mas lalong malaking pondo. Kung with the advancement of technology, magagawa ng paraan, mabubuhay pa ng 100 taon yung tulay na yan, mapakakapag-serbisyo sa milyon-milyong mga motorista dyan, why not do that? Pondohan nyo lang. Make sure na yung pondo na yan hindi nanakawin ng mga magnanakaw sa mga politiko. Whatever branch o whatever yan, sa congressman, sa local government unit. Yung mga porsentuhan, 30%, 40%, tigil nyo na yan. Para po yan sa mamayang Pilipino. Hindi nyo po pera lang yan. Sa bagay, nagbabayad din kayo ng tax. Pero wag nyo naman kunin yung binabayad na taxes ng karamihang Pilipino, kayo dyan sa mga LGU, yung mga matatakaw sa pera, mga walang yaka kayo eh. Okay, so pero po yan, ang punto dito, Amy Marcos, kaysa magdadakdak ka ng ganyan, paawa effect ka, laging yan ang tono mo, naaawa ako, ganyan, sobrang napabayaan. Ano ginawa mo? Diba? Senador ka ng buong bayan, dapat nakita mo yan, bayan pa ng Romualdez, no? Sa nanay mo, hindi mo inasikaso. Tapos pagdating sa kapatid mo, pupulaan mo, gago. Mapanira talagang ate. Ngayon, punta naman tayo sa pagbira ni Attorney Abante sa inyong tukmol na Vice Presidente. Kung maalala nyo, si tukmol na Vice Presidente ninyong Sara Duterte ay nagsalita tungkol sa mga mambabatas o mostly the congresswoman and men na hindi alam yung pinirmahan tungkol sa impeachment. So insinuation, natakot yung mga mambabatas na hindi pipirma sa impeachment dahil hindi bibigyan ng pondo. I-hold down ni Martin yung pondo, pinagbabantaan sila, kaya pumirma na lang, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Baka naman blank sheet of paper lang, hindi nila alam bakit sila pumipirma. Kung gano'n naman pala, ba't di sila nagreklamo? Kung talagang nandun sila sa panig ng katotohanan, bakit hindi sila magreklamo? Hindi naman ganun kagago yung mga congressman. Ayun po yung pagkakaintindi ko. Sinasabi niya na may sariling pag-iisip, no? Hindi naman mga uto-uto
Hindi naman takot yung mga congressman natin o yung mga mambabatas natin. Sila po ay may sariling pag-iisip. Hindi sila uto-uto na gusto lang sabihin ni Sara Duterte para po matakasan niya ang impeachment trial. No? Itong si Tokmol ninyong Vice Presidente, sinasabi ko na para maniwala ako sa iyo, no? Na talagang tinakot ni Martin yung mga pumirma sa impeachment na hindi bibigyan ng pondo. Pag hindi ka alyado, walang pondo, ilabas mo ebidensya. O tulad mo, nung last year budget, bakit ka merong 700 million na budget? Kung hindi ka kaalyado, bakit binigyan ka pa ng milyon? Dapat wala ka ng budget para totoo. Doon ko mapapatunayan na ito, talagang napolitika itong vice presidente na to. Tingnan mo, hindi ka alyado, hindi binigyan ng pondo. O di ba? Ikaw na lang ang classic example. Bakit may pondo ka pa? Hindi ka naman kaalyado. O di ba? O kaya yung sinasabi niyang natakot yung mga mambabatas na pag hindi pumirma sa impeachment, hindi ibibigay ang pondo. Tanga-tanga pala sila, wala silang boses. Kung totoo talaga sila, isiwalat nila yung kagaguhan ni Martin o para matanggal na speaker. O tinakot ako ni Martin Sinabi sa akin wala daw pondo pag di ako pumirma di ba? O kaya binakbakan siya ni Princess Abante. Di totoo yan, gawa-gawa na naman yan. Yun po yung pagkakaintindi ko. Kaya sa akin tama lang po ang pagkakahire kay Attorney Abante ng HOR bilang spokesperson. Dapat talagang i-debunk itong mga kasinungalingan, mga fake news ng mga Duterte camp, ditong mga kampo ng kadiliman, mga kababayan. Okay, pasok naman tayo kay Attorney Claire, no, si Attorney Claire Castro, USEC ng PCO at Palace Press Officer. Kasi may nagtanong na naman tungkol sa pakikialam daw ng Pangulong Marcos diyan sa pagre-request ng interim release ni Koopman para sa kanyang kliyenteng si Daheg Boy. Ano lang ang sabi ni Attorney Claire? Hindi po makikialam dyan ng Pangulo. No? Walang pakialam ang Pangulo dyan. Hindi na yan national interest ng bansang Pilipinas. Ayun po pagkakaintindi ko. Sa madaling salita, wapakel sa Pangulo. Mas marami pang internal problems ang bansang Pilipinas na dapat tugunan ng Pangulo. No? Kung mag-request ng interim release si Koopman para kay Digong, good for him. Pero dapat in accordance to the law. Dapat umano kayo sa batas, no, sumunod kayo sa batas. Pero yung pakialaman ng Pangulo yan, labas ang Pangulong Marcos yan. No? Maraming problema. 'Di ba? Sinasabi ng kampo nila, maraming problema, kagutuman, kahirapan. Tinutugunan ng Pangulo, binibigyan ng mga solusyon, hindi po band-aid solution, permanent solution. O tingnan nyo yung nangyayari sa agrikultura. Nagkakaisa-isa na sila. Yung mga ahensya ng pamahalaan nagtutulong-tulong para ma-achieve ang patuloy na pagtulong sa mga mamayang Pilipino na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Marami po Kaya huwag nyo naintindihin nyo si Koopman. Sabi nga ni Trillanes, sabi ni Dilima, kailangan maghanap buhay ng tao. Kailangan justifiable yung pagbabayad sa kanya ng 150 million pesos. Ilang millions of dollars yan. Mga $2 million, di ba? Biruin nyo, sa talagang gagawin niya in his own power na maisalba sa paglilitis ang kanyang kliyente. Akala ko ba, Bongo, hindi tumatakbo sa accountability ang mga Duterte? O tingnan mo, gumagawa ng paraan yung abogado ni Digong. Gumagawa ng paraan yung mga senator para hindi matuloy ang impeachment trial. O di ba nakakahiya po mga kababayan, buwisit. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye, God bless.